Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa sandaling iyon, kumalat ang kakaibang tensyon sa buong Maynila. Ang hangin ay may dalang bigat na hindi nakikita, katahimikan na hinaluan ng takot. Pagsapit ng madaling araw, narinig ng mga tao ang balita. Opisyal nang nakaupo si Tanggol bilang alkalde. Ito ang anunsyong matagal nang hinihintay ng mga taga-aralista at Quiapo. Pagod na sa walang katapusang pananakot, karahasan, at pang-aapi ng mga gerero. Sabay na umangat ang pag-asa at pangamba. Alam ng lahat na ang pag-upo ni Tanggol ay hindi lamang seremonya. Isa itong hamon, isang matinding dagok laban sa kapangyarihang matagal ng kinapitan ng mga gerero. Samantala, lumiit ang kanilang puwesto. Hindi na gumana ang pananakot at mga lihim na kasunduan. Matatag ang aralista, naniniwalang dumating na ang oras upang wakasan ang katiwalian. Sa desperasyon, bumaling ang mga gerero sa huling sandata, karahasan. Pinalibutan nila ang munisipyo ng mga barikada. Determinado na pigilan si Tanggol, ang taong kumakatawan sa kanilang takot. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ni Miguelito ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Naalala niya ang mga padalos-dalos na utos na lalo lamang nagdala sa kanila sa bingit ng pagkatalo. Hindi na nakapagpigil si Roberto. Paulit-ulit niyang itinuro kay Miguelito kung paanong bawat maling hakbang ay nagdala sa kanila sa pagkawasak. Ngunit, hindi tumigil si Commissioner Medina. Naglalagablab sa kanya ang apoy ng katotohanan. Alam niyang nakataya ang kanyang buhay, ngunit patuloy siyang lumaban. Inutusan ng mga gerero ang pulis na dakpin siya, ngunit nabigo. Mismong pambansang puwersa ang sumaklolo. Naging opisyal na guwardiya ni Medina ang mga miyembro ng FDA sa kanyang kahilingan. Dahil kamakailan lamang, muntik na siyang mapatay sa isang tangkang pagpaslang na malinaw na tumuturo kay Miguelito. Nanatili ang takot sa puso ni Medina, ngunit lalo pang tumibay ang kanyang paninindigan. Sa Plaza Miranda, nagtipon ang mga aralista. Ang mga tapat sa Guerrero ay tila nawala ng lakas. Sa sandaling iyon, lumapit si Tanggol, handang ideklara ang sarili bilang bagong alkalde. Ngunit sa dilim, nagplano si Miguelito. Sa desperasyon, gumawa siya ng malupit na hakbang. Dinukot niya si Aling Mirna, ina ni Eneng na kagagaling lamang sa operasyon. Ginamit niya ang kahinaan ng isang ina bilang sandata. Pinilit si Eneng. Tumunog ang telepono ni Eneng. Malinaw ang banta sa tinig ni Miguelito. Nasa kanyang mga kamay ang buhay ni Aling Mirna. Nanginginig sa takot at galit. Napilitang sumunod si Eneng. Nangako siya ng katahimikan. Alam niyang isa lamang siyang piyesa sa mas malaking laro. Ngunit sa sandaling iyon, iisa ang kanyang layunin. Iligtas ang ina. Sa kabila ng takot, nagpasya si Eneng na sabihin ang katotohanan kay Tanggol. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw ang bigat ng sitwasyon, galit, pangamba, at bahagyang sinag ng pag-asa. Nabuo ang plano. Magpapanggap si Eneng na sumusunod kay Miguelito habang palihim na lalagyan ng tracking device si Aling Mirna upang matuntun siya. Bawat segundo ay mahalaga. Isang pagkakamali, trahedya ang kapalit. Bago ang mahalagang anunsyo sa Plaza Miranda, sumiklab ang matinding labanan. Sumugod ang kabataang Quiapo upang iligtas si Aling Mirna. Sa gitna ng putukan, sigawan at kaguluhan, nagtagpo ang dalawang mortal na magkaaway, sina Tanggol at Miguelito. Nagtagpo ang kanilang mga mata, naglalagablab sa galit, pagsisisi at paghihiganti. Ngunit sa sagupaan, tinamaan si Aling Mirna. Sa mga bisig ni Eneng, unti-unting humina ang kanyang hininga. Hindi masukat ang dalamhati ni Eneng, ang kanyang puot handang sumabog. Gusto niyang patayin si Miguelito gamit ang sariling mga kamay. Ngunit pinigilan siya ni Tanggol. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit
ngunit mariin. Hindi dapat dito magwakas. Hindi ngayon. Hindi siya dapat mamatay. Dapat niyang maranasan ang kaparusahan. Dapat niyang makita ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Nagmakaawa si Miguelito na patayin siya, ngunit hindi na tinag si Tanggol. Hinila siya patungo sa Plaza Miranda, sa harap ng bayan. Nagngangalit ang mukha ni Miguelito, puno ng galit at kabaliwan sa pagkawala ng kapangyarihan. Paulit-ulit niyang sigaw na siya ang tunay na alkalde, na hindi maaaring maupo si Tanggol. Mabagsik ang kanyang tinig, gulo ang kanyang isip. Ngunit nagsalita si Commissioner Medina, malinaw, direkta, walang takot. Idineklara niyang si Tanggol ang tunay na halal na alkalde at ibinunyag ang pandaraya ng mga gerero. Sa harap ng tao, itinaas niya ang kamay ni Tanggol, simbolo ng pagtatapos ng madilim na kabanata. Sa himpilan, nagngangalit si Rigor. Hindi niya matanggap na tapos na ang pamamayani ng kanyang mga amo at si Tanggol na ang pinuno. Galit at takot ang naghalo sa kanyang dibdib habang gumuho ang kanyang mundo. Samantala, bumalik si Pungay sa serbisyo, handang tumindig sa tabi ni Tanggol, muling nanunumpa ng katapatan. Natapos ang pamumuno ng mga gerero. Ngunit ang pag-upo ni Tanggol bilang alkalde ay simula pa lamang. Mas mabibigat na hamon ang naghihintay. May mga bagong kaaway na susubok sa kanyang pamumuno. Mula sa mga anino, may mga bagong puwersang lilitaw sa ikatlong taon. At may mga bagong tauhang magdadala ng sariwang tensyon at mas nakakatakot na pagsubok. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paghinga ng Maynila. Matapos itaas ang kamay ni Tanggol sa Plaza Miranda, bumigat ang katahimikan. Mas mabigat pa kaysa putukan. Ang katahimikan ay may dalang tanong, sugat, at bigat ng mga matang nakatingin. Mula sa unang araw bilang alkalde, ramdam niya ang pasanin ng responsibilidad. Bawat dingding ng munisipyo ay bumubulong ng nakaraang katiwalian, mga lihim na kasunduan, at dugong dumanak para sa kapangyarihan. Alam ni Tanggol, hindi natapos ang laban sa Plaza Miranda. Doon pa lamang ito nagsimula. Sa madilim na selda nakaupo si Miguelito. Nakagapos ang mga kamay, duguan ang mukha, ngunit naglalagablab pa rin ang kanyang mga mata. Tahimik siya, ngunit paulit-ulit na umiikot sa isip ang tanong, paano siya natalo? Minsan, hawak niya ang kapangyarihan, ngayoy abo na lamang. Bawat sandali ng katahimikan ay kumakain sa kanya ng galit at kabaliwan. Paulit-ulit niyang bulong. Hindi pa tapos. Sa ospital, nakaupo si Eneng sa tabi ng kama ng ina. Hawak niya ang malamig na kamay ni Aling Mirna, naghahanap ng init na hindi nababalik. Wala nang luha, para bang naubos na lahat. Sa halip, nabuo ang isang panata, hindi masasayang ang kanyang kamatayan. Nangako siya na ang mundong lumikha ng mga tulad ni Miguelito ay hindi mananatiling buo. Sa anino, nagtipon ang mga natitirang gerero sa isang abandonadong bodega. Puno ng galit, takot, at paghihiganti ang kanilang mga tinig. Isang bagong pangalan ang lumitaw, mas tuso, mas tahimik, mas mapanganib kaysa kay Miguelito. Isang anino na naghahanda upang sakupin ang munisipyo. Tinipon ni Tanggol sina Commissioner Medina, Pungay, at kabataan ng Quiapo. Walang kasayahan, walang palakpakan, tanging malinaw na talahanayan ng pag-uusap. Nakalatag ang mga ulat, listahan ng armas, pangalan ng mga politikong konektado sa Guerrero, mga kahina-hinalang galaw. Alam ni Tanggol, isang maling hakbang, muling babalik ang lungsod sa bangungot. Pinili niya ang mabagal ngunit tiyak na landas. Bawat desisyon ay may kasamang pag-iingat. Bawat hakbang ay may paninindigan. Dito nagsimula ang bagong kabanata ng Maynila, kung saan ang pamumuno ni Tanggol ay hindi lamang sagisag ng pag-asa, kundi simula ng mas mabibigat na pagsubok. Sa presinto, nagngangalit si Rigor. Sa likod ng rehas, nakatitig siya sa mga pulis na minsang yumuyuko sa kanyang utos.
Nagbago na ang ihip ng hangin. Naglalaban sa kanyang dibdib ang pagnanais na makatakas at ang takot na tuluyang maiwan. Ngunit sa kaibuturan, may tinatago siyang sikreto. Isang katotohanan kapag nabunyag, maaaring yumanig sa pamumuno ni Tanggol. Sa paglubog ng araw, muling napuno ng tunog ang Maynila. Pusina, yabag, bulungan ng pag-asa at takot. Sa balkonahe ng munisipyo, mag-isa si Tanggol. Nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod, nangakong poprotektahan. Alam niyang hindi sapat ang tapang. Kailangan niya ng paninindigan, karunungan, at higit sa lahat sakripisyo. Gabing iyon, hindi nakatulog ang Maynila. Kumapit si Eneng sa alaala ng ina. Nilamon ng galit si Miguelito. Tahimik na nagplano si Rigor. At hinarap ni Tanggol ang mga panganib ng hinaharap. Sapagkat sa bawat wakas ng kapangyarihan, may bagong unos na dumarating at ang unos ng Maynila ay papalapit pa lamang. Sa gitna ng mga pangyayari, lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng mundo ng Guerrero at ng kabataan ng Quiapo. Mabigat ang katahimikan, nakakatakot, hanggang sa biglang mabasag ng isang tawag sa telepono. Tinawagan ni Tanggol ang ina. Nanginginig ang kanyang tinig, basag ang mga salita. Isang hiling, nais niyang makita ang bangkay ni Santino. Bawat salita ay may dalang pagsisisi, takot, at matinding pananabik na muling mayakap ang kapatid. Sumagot si Marites. Mabigat ngunit mariin ang kanyang tinig. Sinabi niyang nasa kanya ang bangkay ni Santino. At malinaw niyang idineklara. Walang karapatan si Rigor na magluksa. Ang kanyang kalupitan at karahasan ang pumatay kay Santino. Maingat niyang sinabi kay Tanggol kung saan nakahimlay si Santino. Pinayuhan siyang dumaan sa likod, malayo sa mata ng tao. Bawat hakbang ay dapat mag-ingat. Para kay Marites, mas mahalaga ang kaligtasan ng anak kaysa sa sariling galit. Tahimik na dumating si Tanggol sa burol. Mabigat ang bawat hakbang. Sa harap ng kabaong, bumigay ang kanyang tuhod. Gumuho ang lakas. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Kung naging mas maingat lamang siya, kung nailigtas niya ang kapatid, marahil buhay pa si Santino. Mahigpit niyang niyakap ang kabaong, para bang ang yakap ay kayang ibalik ang nawalang buhay. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagkukulang. Lumapit si Marites, kasama si Marien. Mabagal niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Tanggol. Ang haplos ay puno ng dalamhati, ngunit may kasamang lakas. Paalala, hindi pa tapos ang laban, ngunit dapat itong ipaglaban sa tamang landas. Sa malambot ngunit mariing tinig, sinabi ni Marites, hindi ikaw ang may sala. Sa kanyang mga mata, iisa lamang ang salarin, si Rigor. Ang kanyang galit, kasakiman, at kawalan ng konsensya. Para kay Marites, malinaw. Hindi pa tapos ang laban. At ang burol na ito ay sugat na patuloy na dumudugo. Biglang sumiklab ang kaguluhan sa burol. Dumating si Rigor kasama ang ilang pulis. Sa nagngangalit na galit, sumigaw siya, hinahanap si Tanggol. Hinarang siya ng mga tanod at barangay chairman, sinabing wala roon si Tanggol. Ngunit hindi nakinig si Rigor. Bulag sa kapangyarihan, inutusan niyang pumasok ang kanyang mga tauhan. Sinugod ng pulis ang mga tanod. Tinulak, sinuntok, binugbog. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagbabala kay Tanggol. Nasa labas si Rigor, naghihintay. Dumilim ang kanyang paningin, nilamon ng galit at sakit. Nais niyang harapin si Rigor, singilin ang hustisya para kay Santino. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ng kanyang mga kasama. Ipinaalala nila, sobrang delikado, maraming inosente ang madadamay. Nanginginig si Tanggol, puno ng puot, ayaw palampasin ang pagkakataon. Ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Sa labas, patuloy ang sigaw ni Rigor, inuutos na hilahin palabas si Tanggol. Sa loob, mariing pagsusumamo ni Marites, hindi dito, hindi sa harap ng kabaong, hindi sa gitna ng tao.
Ngunit pilit na pumasok si Rigor. Nagtagpo ang kanilang mga mata, galit, sakit, paghihiganti. Ang burol ni Santino, na dapat pamamaalam, ay naging larangan ng puot at dalamhati. Hinarap ni Tanggol ang pinakamahirap na pagsubok. Pigilan ang sarili, lunukin ang galit, manatiling tahimik alang-alang sa kapayapaan ng inosente, kahit durog ang kanyang puso. Samantala, bumalik sina Marites at Aling Tindeng sa lugar kung saan minsang nakahanap ng kanlungan si Santino. Hindi sila bumalik dala ang pag-asa, kundi ang galit. Bawat hakbang ni Aling Tindeng ay naglalagablab ng matagal ng puot. Humarap siya kay Rigor. Nagtagpo ang kanilang mga mata at nagbabadyang sumabog ang lahat. Matalim ang kanyang sigaw sa kalupitan. Wala kang konsensya, wala kang awa, wala kang kaluluwa. Hindi tumigil si Marites sa gabing iyon, lalo pang bumigat ang hangin. Parang lahat ay huminto sa paghinga. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Congressman Leo. Sinabi niya kay Aling Tindeng na kailangan din niyang bigyan ng oras ang sarili upang magluksa. Yumuko si Aling Tindeng bilang pasasalamat. Samantala, masayang ibinalita ni Emilio, malaya na si Evelyn. Puno ng pasasalamat si Evelyn. Ngunit kasabay nito ang mabigat na balita. Nakulong si Pungay dahil naiuugnay ang kanyang pangalan kay Tanggol. Muling bumigat ang kapaligiran. Sa mundong puno ng dilim at kaguluhan, hindi humupa ang tensyon. Ramdam ng lahat, may paparating na mas malaking unos. Ibinaba ni Rigor ang baril, ngunit hindi dahil sa pagsisisi. Maraming mata ang nakatingin sa kanya. Dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang mga tao. Ngunit nanatili sa hangin ang takot na iniwan ni Rigor. Parang usok na hindi naglalaho. Parang sugat na muling bumukas. Maingat na inalalayan ni Aling Tindeng si Marites palayo. Pareho silang durog, parehong sugatan. Ngunit magkaiba ang anyo ng kanilang sakit. Tahimik si Marites, namamaga ang mga mata, ngunit wala ng luha. Para bang wala nang natitirang ibibigay, natapos ang lahat sa kamatayan ni Santino. Nanginginig si Aling Tindeng, hindi sa takot, kundi sa galit na matagal niyang itinago. Sa likod ng burol, nakatayo si Tanggol. Tahimik, ngunit mabigat ang kanyang paghinga. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling tingin ni Rigor. Hindi bilang ama, hindi bilang nagluluksa, kundi bilang kaaway. Lumapit si Marian. Mahinang bulong. Hindi pa ito ang wakas, alam nating dalawa. Naunawaan ni Tanggol. Tama siya. Gabing iyon, walang umuwi ng payapa. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ang nangyari sa burol ni Santino ang naging sentro ng usapan sa Quiapo. May mga nanginig sa takot, may nag-alab sa galit, at may tuluyang nawala ng tiwala sa hustisya. Sa isang madilim na silid, nag-iisa si Rigor. Tahimik, ngunit hindi kapayapaan ang katahimikan. Mahigpit ang hawak sa baso. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ang mukha ni Tanggol. Ang kanyang tingin, ang kanyang tapang, ang kanyang galit na hindi natitinag. Para kay Rigor, hindi iyon maaaring baliwalain. Samantala, nagtipon sina Tanggol, Marien, at ilang tapat na kasama. Walang sigawan, walang kayabangan. Pagod, ngunit alerto. Sa pulong na iyon, unang ipinahayag ni Tanggol ang laman ng kanyang puso. Wala nang pagtitiis, wala nang pag-iwas. Ang kamatayan ni Santino ay hindi lamang dalamhati ng pagkawala ng kapatid, kundi babala. Sa ibang lugar, tahimik na nakipag-usap si Congressman Leo kay Aling Tindeng. Hindi bilang politiko, kundi bilang taong nakakaunawa ng sakit ng pagkawala. Sinabi niya, darating ang araw, may pananagutan. Ngunit ngayon, ang mga natitira ay dapat mabuhay. Tahimik na tumango si Aling Tindeng. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw, hindi pa siya tapos. Lalong bumigat ang gabi. Bawat panig ay naghanda. At sa lahat, iisa ang katotohanan, ang kamatayan ni Santino ay hindi wakas.
Ito ang simula ng mas madugong tunggalian, kung saan magtatagpo ang galit, hustisya, at paghihiganti. At sa gitna ng labang iyon, si Tanggol ay tumatahak sa landas. Isang landas na wala ng balikan.